Welcome back sa ating channel, mga Itachi Warrior. In today's video, mukhang masaya si Akla. Charit! So, ito yung part 2 ng ating video ng Uno Bank. So, previously, nag-apply tayo ng Uno Bank. Pinakita ko sa inyo yung application process talaga naman, and kung paano mag-apply using the mobile app. So, napakadali mag-apply, hindi ba? So, kung hindi nyo pa napapanood yung previous video ko about Uno Bank, panoorin nyo dyan. Available pa rin siya dito sa ating channel. So, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa, nakakaloka. I-update ko na kayo sa resulta ng aking Uno Bank application. Isa na namang diyut na nga ng ating pagyuyusapan at tatalakaying Itechiwa. So, hihimay-himayin natin ang nilalaman ng aking Uno Bank application results. Instant nga ba? Di ba? Approved tayo! Ay! Oh my God, I'm really excited to share with you na na-approve tayo. Yes! Di ba? First time talaga naman na i-approve tayo ng Uno Digital Bank. I'm so surprised at saka hindi ko ina-expect kasi hindi na talaga ako nag-expect ng any approval coming from Uno Digital Bank. So, I believe pangatlong apply ko na ito. So, yung dalawang beses na in-applyan ko noong last year, di ba, naikwento ko sa previous vlog natin na nung nag-launch sila, na-reject agad tayo. Tapos, nag-try ulit ako, na-reject na naman. And then, luckily, ngayong taong ng 2025, mukhang maswerte tayo ng bonggang-bongga. So, date ng aking application was January 3, if I'm not mistaken. And then, may nagpuntang field visit agent na tinatawag nila. Yes, naikwento ko ito sa live session natin ng Jutang Talks. So, may nagpunta dito sa bahay na isang field agent. Yes, mga memorya. So, isang field agent, nagulat ako. Wala ako that time. Nasa labas ako. Hinatid ko yung aking Junakis school and yung Jusawa ko lang yung nakipag-usap doon sa field agent. Akala ko naman ola na naniningil kasi nga, yung field agent na to, tie up siya with, or empleyado siya ng third-party collection firm. Okay, collection agency na legit talaga at kilala. So, tie up siya with Uno Digital Bank. So, nag-verify daw and kinembular, ganyan. Kitang-kita siya sa CCTV. So, legit naman talaga siya. So, nag-message sa akin yung aking Jusawa sa Messenger. Sinabi niya sa akin na may nag-field visit or nag-CI, credit investigation na taga Uno Digital Bank. Pinicturean niya yung ID niya. Sinend niya sa akin. Legit nga talaga siya. Oh, no! Under siya ng isang law firm or collection agency. So, sabi ko, okay, then verify, blah, blah, blah. And then, ayun na nga. After so January 3 ako nag-apply, tapos pumunta yung field agent, nag-visit siya, nag-credit CICI siya dito sa bahay. Kahapon, Tuesday, okay? So, ayun na nga, natanggap ko na yung resulta ngayong Wednesday, January 8, 2025. Talaga naman. Nakatanggap ako ng text message coming from Uno Bank mismo. Approve tayo, mga mima! So, ito na yung nilalaman ng mensahe. I-share ko sa inyo ng bonggang-bongga. So, sa lahat ng hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel at kung bago ka pa lang at naghahanap ka ng magjujutangan na legit ngayong 2025 for your small business, pwedeng home improvement, or kung gusto mong gastusin yung kaperahan yan for travel and for important needs, o talaga naman, itry mo ang Uno Bank. Diba? So, sabi ko, try until you succeed, charis, until you get approved, diba? Kasi 3 beses na akong nire-reject nitong si Uno Bank, diba, hindi talaga ako tumigil. Hanggat hindi nila ako i-approve. So, ayun na nga. So, I received this text message kanina lang sa aking phone number. Sabi niya, congratulations. Your loan application was approved. Get your loan proceeds and use it for your cash needs. Now, sabi niya. So, 2 beses pa niyang tinext yan. And then, syempre, nagbukla-buklat na tayo. Nag-login na tayo. Agad sa app ng Uno Digital Bank. And then, yan, pakak.
Pumunta agad ako sa loans tab and dito na nga, sabi niya, congratulations. Your Uno Quick Cash Loan has been approved. See approved terms below, sabi niya. Get the funds you need as you need it when you need it. Oh my goodness. So, ang in-applyan ko mga Mima is 120,000 pesos. Pero ang in-approve nila is 102,000 pesos. Not bad, hindi ba? Nakakaloka. Tapos ang kanyang term is 24 months. Ang kanyang monthly rate is 2.75%. Okay, may contractual interest siya which is per annum, which is 54.31%. Effective interest rate is 76.21%. For me, napakababa na yung 2.75% na monthly interest rate. Diba? Tapos ang babayaran ko per month installment siya 7,054 pesos and 83 cents. So, tignan na natin kung ano ang nilalaman, yung breakdown talaga ng loan na itet si Waria. Syempre, ang ginawa ko, inaccept ko agad-agad yan. Accept agad yan. So, ayan, nag-process na siya. Eto na yung loan availment. So, 24 months siya. Loan amount is 102,000 pesos. Installment, 7,055. Monthly interest, 2.75%. Tapos, ilalagay mo yung purpose. Okay? Ang purpose na nilagay ko dyan is for home repair and improvement. So, nasa sa inyo kasi may mga ibang reasons or purposes naman talaga ang ating pagjujutang-jutang ginimes. So, ayan. Pili lang kayo and then napansin ko dito, meron siyang tinatawag na credit shield. I think this is a credit life insurance. So I tried to check that one. So, chinek ko siya para lang ma-check ko kung ano ba yung credit shield kasi hindi ko siya mahanap sa website ng Uno Digital Bank. So, clinic ko yung avail now. Tapos, ito yung breakdown. Loan amount. Tapos, yung tenure, which is 24 months, monthly rate. Ayan. And then, dito sa deductions, tita, 11,833 pesos. May processing fee siya na 3,060. Tapos, tignan yung credit shield premium, 4,080 pesos. Which is one time, naman siya, meron din siyang documentary stamp tax. Tapos, initial interest, i-deduct na rin nila. Iyan yung magiging installment ko per month, 7,047. Tapos, net niya, okay, 90,167 na lang. Kapag chinek ko yung credit shield, ngayon, bumalik ako kasi ano ba tong credit shield na to? Kasi hindi ako aware, wala akong kaalaman dyan. So, nag-opt out ako dyan. Hindi ko na siya chinek. So, ito na yung nilalaman niya. Ito yung pinaka-breakdown ko. Diba? Bumaba siya. Kasi nga, wala na yung credit shield premium na tinatawag. So, meron na siyang, so dito sa deductions, naging 7,753 pesos, which is napakalaki. Deduction. Napakalaki ng deduction. Pero anyways, may catch dyan. Di ba? Tignan nyo mabuti. Tapos yung processing fee, 3,060. Napakalaki pa rin. Pero, if you are going to compare with other bank, with traditional bank, parang halos ganun na rin yung processing fee nila. Pag mga traditional banks, if I'm not mistaken sa Union Bank or other banks, tignan nyo mabuti yung mga quick cash loan nyo dyan. Pag ganyang amount, napakalaki, 100,000 plus diba? Tapos initial interest is 3,928 pesos. And then documentary stamp tax, which is 765 pesos. So very valid naman tong mga deductions na to. Tapos ang net proceeds niya is 94,247 na lang. So hindi mo siya buo makukuha. May mga deductions talaga yan. Tapos kinonfirm ko na yan, Mima. And ito yung magiging installment ko, which is 7,047 pesos and 31 cents. Ang due date ko daw is every first of the month. Agad-agad. Chinek natin yung loan preview. Ayan. So, ito yung magiging loan terms ko per month. So, again, monthly installment, 7,047 pesos and 31 cents. Interest, 2.75%. Napakababa. So, ito yung amount ng interest na makakaltas. Diba? Ito yung tubo nila, 69,533.29. So, yung payable amount ko is 171,533 pesos and 29 cents. Yun na yung kabuuan. Kasama na yung interest dyan. Tapos,
Ang kagandahan nito, Mima, first installment ko is na-deduct na. Okay? So, nandito na-deduct na siya. Kasama sa deduction, 3,928 Kinembular pesos. Okay? So, ito siya. As you can see, first, second, third, up to 25 months. Bakit siya naging 25 months, Team Marcos? 24 months lang naman yung payment term mo. Kasi eto na nga, doon sa first installment ko, tita, na-deduct na yung pinaka-installment ko doon. And ang aking due date sa March 3 pa. Which is 2 months yung binigay sa aking palugit para makapag-start o makapag-prepare, magbayad. So, ayun yung kagandahan niya. Then, loan agreement. Agree, basahin mo yun na mabuti. Agree yan. And then, syempre, i-acknowledge mo na and continue. Kapag may mga concerns ka naman sa account mo, you can call the customer happiness specialist daw. May contact number sila sa mobile app. Ganyan. So, ang Uno Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. At makakasiguro kayo na legit talaga siya. And they are compliant with data privacy and Kinembular at Chuchu Bells. So, agree and continue ako dyan. So, syempre, may pa-OTP for security reasons. Ayun na, congratulations! Your net loan proceed amounting to 94,247 pesos has been credited to your Uno Ready account. Okay, pinaka-savings account ko dito sa Uno. Okay, you have the options to cancel your loan within 2 working days. Bibigyan ka ng 2 working days para mag-decide kung tatanggapin mo itong loan na ito, during which you will not incur additional fees daw. Kindly ensure that your Uno Ready has sufficient balance to fully close the loan. Use the cancel loan option. May ganon, syempre hindi ko ika-cancel kasi nga, diba, this is an opportunity for me, diba, to consolidate all my debts. O, diba, taray? Anyways, ito na, as you can see, ang due amount ko, which is my monthly amortization, 7,047.31. Due date ko sa March 3 pa. So, binigyan ako ng 2 months. Di ba? Almost 2 months to prepare for my first installment. So, today is January 8. Di ba 2 months? Okay. So, yun na. And then, pag-check ko sa aking savings, credited na siya. Nandito na siya! Okay, agad-agad ang ginawa ko, transfer, transfer ko agad sa aking RCBC savings account. Which is 50,000 muna kasi yun yung limit, di ba, per transaction. 50,000, tas free transfer kasi InstaPay siya. So, ang kagandahan dito sa Uno Bank, pag nagto-transfer, free talaga siya. Free transfer. I'm not sure kung free na siya forever or may certain frequency lang siya. Kagaya ng ibang kasi e-wallet, may 3 free transfers per month. Siguro ganun din ang Uno Bank. Pa-comment and share naman sa may mga account kay Uno Bank or nakapag-try na or nakapag-try na mag-bank transfer. So, real time naman yung InstaPay. So, syempre, pinakpak ko na yan. So, agad-agad, tita. So, mayroon pa siyang authentication passcode na nire-require for security reason. Pumasok na siya sa aking RCBC savings. And then, the rest of the proceeds, transfer ko ulit. Kasi nga 50,000 ang limit per transactions ka. So, transfer ko yung remaining, of course. So, agad-agad napunta na yan sa aking RCBC account. So, ganun lang siya kadali, Mima. And I'm very, very glad na na-approve ako ng Uno Bank kasi I am planning to do a cash advance sa aking East West Bank credit card. Alam mo naman, na-approve ako ng East West Bank credit card. Na-i-post ko na yan sa aking Facebook, na-i-share ko na yan. I will do a separate video on that. I'm planning to do the kaso malaki kasi ang medyo nalalaki na ako ng very light dun sa monthly interest ng cash advance. Iba kasi yung interest ng cash advance, meron pa siyang processing fee per transaction. So, sabi ko, siguro it's a sign na na-approve ako ng Uno Bank para hindi na ako mag-cash advance sa credit card. So, ayun na nga. So, kung magjujutang-jutang kayo,
jutang responsibly naman. Basahin nyo yung terms and conditions and of course mag-decide kayo ng many times kung talagang kakailanganin nyo bang magjutang-jutang at para saan jujutangin nyo. Huwag kayong jumutang lang ng basta-basta na hindi kayo aware sa mga kaakibat nito. And of course, make sure na meron kayong pambayad and sufficient, alam nyo na, kaperahan para pagdating ng bayarin, hindi na kayo mahihirapan. Diba? Ganun yung responsible jutangera. Anyways, maraming salamat mga memorya sa panunood na naman. Kung nagustuhan mo ang video, pa-share naman, like and subscribe, and click mo yung notification bell para every time na magkakaroon tayo ng ganitong video review. Diba kayong unang majajambo na ng Chika Bombom. And abangan ang ating giveaway coming soon. Maraming salamat. Bye! Thank you, Lord.